Okay lang naman po may Thanksgiving po kayo kung okay lang. Pero okay lang naman po na ako po yung mag-start po nung ano, nung message po. Sa inyo po. Opo. Apo. Okay. So, purihin po ang Diyos sa bawat buhay po ng bawat isa. Salamat po sa inyong presensya. This is considered as for me is a special night, special day. Bagamat bawat araw ay special. At sapagkat ang Diyos natin ay napaka-special na Diyos. Kaya natin siya wino-worship, pinupuri dahil siya ay ating minamahal. At ngayong gabi po na ito, it's my privilege. Wonderful privilege. Magandang gabi po, Pastor. Para po makasama po kayo sa ganitong gawain. At Magandang gabi po. Amen. So, yung pong pag-aaralan po natin is hindi naman po ito sobrang bago po sa ating lahat. Nais ko pong gamitin po yung Hebrew chapter 4 verse 12 to 13. So, doon po tayo magfo-focus. At sana po meron po kayong hawak na Bible. Nawa po So, ang title po ng ating pong topic ay ang hindi mapipigilan, hindi masusupil, walang kapantay na makapangyarihang salita ng Diyos. So, yan po yung pamagat ng ating pong pag-aaralan. From Hebrew 4, chapter 12, verse 13. Chapter 4, verse 12 to 13. Okay? Alright, so babasahin ko po yung verse. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart, and no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. So, that's from ESV. Then, sa atin pong, sa MBB naman po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, wala pong duda na ito pong passages na ito ay kumbaga, familiar na po sa ating lahat. Okay, so, ang hindi mapipigilan, hindi masusupil, walang kapantay na makapangyarihang salita ng Diyos po yung ating pong title. Okay, so ito po yung salita ng Diyos na hindi po nagbabago, hindi po kailanman na nawawala. So, sinasabi po dyan na ito po ay salita ng Diyos na buhay. Yan. The Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. So, yun po yung word na ating pong binasa. Tayo po muna yung manalangin for a while once again. Panginoon, muli po ay ang pagsama mo sa aming lahat at ang diwa ng aming kaisipan ay punuin mo po ng alaman. Di po galing sa akin, subalit ito po galing sa inyo. At nawa maging receptive po kami sa mga salita mo. Maalala po namin ito habang kami buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alright. So, the word na maaari po natin gamitin to describe the Bible, yung Word of God is an invincible weapon. Po ay isang makapangyarihan na hindi po kailanman maaring matalo. Okay? Once na narinig po natin yung word na invincible weapon, it means too powerful to be defeated or overcome. Lalo-lalo na kapag ito ay sinamahan at sinabayan pa ng banal na spirit
banal na Espiritu Santo. Na kaya nitong yung word na pumatay, to slain, yung pinaka makasalanang tao na nabuhay sa isang rebellious na buhay sa Diyos. I mean, nabuhay siya nang hindi siya nagsumusunod sa Diyos. It means, yun po yung rebellious, yung kanyang tinatawag na unbelief. Alright? So, invincible. So, too much power dun po sa Word of God. So, itong salita ng Diyos na ito, considering as the spiritual sword or weapon, which is so sharp, talagang sobrang napakatalas. And then also, it is sharp and pierces the thickest front wall of the heart. Dahil sa sobrang talas niya, lumalampas, tumatago siya sa kahit napakakapal na bahagi ng puso, ng espasyo ng tao. Then it penetrates through the flimsiest excuses, kahit na ano pa man ang anyo o kung ano man, gano'n pa man ito, kahit sa pinakadulo o singit o espasyo ng puso natin, kaya niyang makapasok. So, ganun po niya dinidescribe o natin dinidescribe yung Word of God. Okay, kaya niyang pumutol o umanyo ng kahit pinakamatigas na puso ng tao. So, ito pong aklat ng Hebreo, so dito po nag-build up o yung tinatawag na argumento patungkol sa pagsasalita po ng Diyos. Hindi lang naman po itong Hebreo, pero maging ang Biblia mismo. Okay, so meron pong isang manunulat po ng supporting book pagdating po sa Biblia. Ang pangalan po niya si Francis Schaeffer. So ito pong tao na ito ay sumulat ng isang aklat na ang title po ng book na ito is God is There and He is Not Silent. So gusto po nating silipin po kung ano po yung mahalagang nilalaman po ng kanyang libro bago ko po ituloy ang usapan itong ating pag-aaralan ngayong gabi. Alright, so ito po yung mahalagang sinabi niya. God is there and He exists. And the God who is the God who speaks. He is the God who is not silent. So yun po yung content, I mean yung sabihin na nating highlight po nung kanyang sinabi. Ng Diyos natin ay nandyan lang. At siya ay Diyos na nagsasalita. He is a speaking God. He is the God who speaks. He is the God who is not silent. So hindi po siya nananahimik. It means from time to time, pag binuksan ng isang tao yung Biblia, ay mismo directly, automatically, frankly, nangungusap sa kanya o sa atin ng ating Diyos once na ginamit po natin at binasa, sinulat, recite, dineclare yung salita po ng Diyos. So, declaring the fact that God is, yun nga, patuloy po siyang nangungusap sa ating lahat. And then, dun sa Hebrew, as I said just a while ago, na itong aklat na ito, nagsasabi that God spoke to us. From the very beginning, from Hebrew chapter 1, verse 1, bago ko po tingnan yung verse natin na 12:13. A long ago, at many times, in many ways, take note the phrase, God spoke. Okay? To our fathers by the prophets. That noong una, nagsalita ang Diyos. So, dun sa phrase na yun, nakikita natin, noong una pa man ay nagsalita ng Diyos para sa ating lahat. So, that's the beginning where God spoke to us. Siya yung Diyos na nagsabi, let there be light. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. That's according to His power, according to the power of His Word. Siya rin ang nagsabi na dun sa Genesis chapter 3 verse 15, ang Diyos mismo sa Garden of Eden na nag-preach ng pinakaunang gospel o yung mabuting balita ng Panginoon. Hindi po literal na sinabi niya yung gospel, but sinabi niya po doon that the seed of the woman, si Jesus, yung binhi ng babae, sabi niya, yung binhi niya ang dudurog sa ulo ng ahas. It means si Satan. Dumating po yung time na, yung point na si Satan po, si Jesus, dinurog po niya, dinefeat niya, tinalo niya si Satan. So, yun po yung ginawa po ng ating Panginoon. And then also,
yung pong kaninang words na nabanggit po natin, that God has spoken from long ago to the fathers, sa una nating mga ninuno, tumutukoy po yun sa pinakaunang henerasyon po ng sangkatauhan. Okay, particularly gumamit po siya ng mga prophets o mga propeta, and yung pinakang signature message po na ginamit po nila, thus says the Lord. Thus says the Lord. Ang sabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Diyos. Okay. So, also, God spoke to us in an audible voice. Sabihin, sa pamagitan ng talagang sounds. Naririnig po yung kanyang pangungusap. And through theophanies, o yung kanyang appearance ng Diyos, pinahayag, or through dreams, through visions, and through those things, yung mga bagay na nabanggit ko po, visions and dreams, is yun nga, nakikipag-communicate po yung Diyos sa mga tao, nakikipag-usap po siya. In our time, in these last days, God spoke to us also, and is still speaking to us, sa pamamagitan po, of course, ng ating Panginoong Hesus. Ni-reveal po niya yung sarili ng Diyos through Jesus Christ. Ang Diyos na hindi nakikita, ipinahayag, ni-reveal ng Diyos through the Lord Jesus Christ. And God spoke to us. Ang Diyos po ay nangusap sa atin sa pamamagitan po ni Jesus. Sa Hebrew 1:2, sa chapter 1 verse 2, according to this verse, then sabi niya, but in these last days, He has spoke to us by His Son. Alright? So again, you hear the word spoke to us, but again, this time, through His Son. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos ay nangusap, ang Diyos ay nagsalita, ngunit sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kanyang anak na si Jesus, na siyang lumikha ng lahat. So, yun po, napakaliwanag po nun, na ang Diyos po ay nangungusap at patuloy pong nangungusap sa bawat isa po sa ating lahat. He spoke to us through His Son. Okay, yung kanya pong anak, yun nga po binanggit po sa Word of God, He was also became the greatest prophet. Kumbaga, ito po yung binabanggit sa Deuteronomy 18:15, being the fulfillment of the promise of God. 18:15 ng Deuteronomy, sabi po doon, that there will be a prophet who will be raised up in but among us, who will declare the mind of God. Alright, para ma-clarify po natin yung verse, mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. According to this verse, dapat kayong makinig sa kanya. Tinutukoy po niya dito, si Lord po yun. Kumbaga prophetically, doon po ay meron pong ipapadala na sugo o prophet. Mismo ang Diyos, siya nagpadala ng kanyang anak na si Jesus. And He became the greatest preacher of all time. Si Jesus po yun, wala na pong iba. Kumbaga po siya po yung nabuhay, siya po yung Diyos na nagkatawang tao na nangaral, nangusap, nagsalita para sa ating lahat. So, yun po yung mensahe ng Diyos Ama. Ginamit po niya yung kanyang anak, si Jesus, para marinig po natin yung kanyang mensahe. That's through the Word of God. Sa John 15:15, ito po yung verse, bilang suporta po dun sa aking sinabi. Ito po sabi ni Lord, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan. Pero ito po yung gusto po nating bigyan ng pansin po dun sa verse, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. It means, nung kasama ni Lord, yung kanyang Ama sa langit, narinig niya at alam niya yung mensahe ng Diyos Ama para sa ating lahat. So, siya po yung ginamit ng Diyos para ma-receive po natin yung mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Okay, then also from Book of Psalms, chapter 2, verse 7, to continue po yung word na God spoke to us. Yan, ang Diyos ay nangungusap sa ating lahat. Sa verse 7, ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama.
Right? Then also, nangusap ang Diyos sa atin also through angels. Sa Hebrew 1:6, again, Book of Hebrew, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, si Jesus po, ang binanggit po doon, yung kanyang anak, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So then, He speaks to us, He speaks to the angel, God speak to Christ also for us. Kumbaga, yung pagpangungusap po ng Diyos is patuloy po siyang nangungusap at talagang siya po'y patuloy at nagpapatuloy po siyang nangungusap para sa ating lahat. Sa Hebrew chapter 2 verse 2, ito po yung binanggit naman. For since message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience receive a just retribution, na ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. It means to say po mga kasama, na yung pong mensahe po ng Diyos, by this time, ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel at ito'y napatunayang totoo. So, yung tema po nung Hebrew, dito po ay makikita po natin yung napakaraming arguments, mga argumento, pagdating po sa pangungusap, paghahayag, pagsasalita po ng Diyos para sa atin sa Book of Hebrew. So, yung Diyos natin nagpahayag sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos natin nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta, ang Diyos natin ay nagpahayag ng usap sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So, that is through the Word of God, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And also, sa Mount Sinai, binigay ng ating Diyos ang kanyang batas through Moses, at sa panahon na yon, ang Diyos natin ay nagsalita through the person of Moses. Then sa Hebrew chapter 2 verse 3, ito po yung sinabi naman regarding God spoken, ng Diyos ay nagsalita sa atin. How will we escape if we neglect so a great salvation? Ito po yung words. After it was at first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard. Okay, so tingnan po natin yung part na ito. Sabi niya, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Yung word po na nagpahayag, it means nagsalita po siya. Tama po, no? Naghayag, nag-reveal, nagsabi. Sabi niya, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito, at ang mga nakarinig sa Kanya, ang siyang nagpatunay o ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. So kung ito ay totoo, ay dapat po tayong talagang tumalima dito, manampalataya dito, talagang sundin po natin ito. So yun po, ang sinabi po ng Hebrew 2:3. So, it means na si Lord po, sabi niya, He was the first, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Nagpahayag, ibig sabihin, nagpaliwanag. So, inexplain, kumbaga na doon po yung exposition, inexposit po niya yung sinabi po ng Diyos para maintindihan po natin. That's why Jesus, the Lord, our Lord, He was considered as the great expositor of the law. Yung batas po ng Diyos na ibinigay po ng Diyos sa atin, si Lord po yung talagang totally nagklaro po ng mga bagay na ito para maintindihan po ng tao. Then in Hebrew, or from Hebrews chapter 2 verse 6, so there is someone who being testified about the word of God. Si David po yung binabanggit naman dito, no? Sabi niya sa Hebrew 2:6 using the NASB, but someone has testified somewhere. Yung pong someone dito is David, ginamit po ng manunulat po ng Hebrew, kinote po niya yung verse na ito from the Old Testament. But someone has testified somewhere saying, what is man that you think of him, or a son of man that you are concerned about him? Sa halip ay ganito po yung sinabi, ito po yung sa Tagalog. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ano ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Yun naman po sa MBB. Right? So again, as I said, yung pong pangungusap po ng Diyos, nandun po palagi, nangungusap po siya bawat oras po para sa ating lahat. Because the Word of God is, sabi po dun sa verse kanina, it is alive. Ito po'y buhay. Vitally living. Yung pong term na pwede po natin i-connect po doon. So then, it was God who is speaking, God.
He is the speaking God. From Hebrew 3:7, as we read, the Holy Spirit saying, ito po yung sinabi ng Hebreo 3:7 naman. Therefore, yung word na therefore, mahalaga po yun, yung word na ito. Just as the Holy Spirit says today, if you hear His voice, today if you hear His voice, kapag ngayon, ang tinig ng Diyos ay narinig nyo, alright, so yung po yung word na nangungusap yung Diyos para sa ating lahat. But this time, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. So nakita niyo po yung kung paano po gamitin ng Diyos ang mga, yung mga, sabihin na natin, kagaya ni Lord, kagaya ng Holy Spirit, God Holy Spirit, kagaya ng mga prophets, even David, nangungusap po ang Diyos. So, nandun po yung pangungusap ng Diyos para sa atin. Kaya napakainam na talagang hawakan natin yung makapangyarihan na weapon po natin ngayon, yung pong Word of God. Sana, alright. So, ito po yung Hebrew 95, Book of Psalms 95 verse 7. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan at mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita ay ating pakinggan. Take note the word, at ngayon, kanyang salita ay ating pakinggan. So, one comment po dun pagdating po sa authorship po ng Word of God. So, meron pong tinatawag na dual author of the scripture. Okay? So, yung primary author po nito, ibig sabihin yung pong sumulat nito, is no other than ang Diyos, He, our God. So, yung secondary author naman po is human. Sabihin po, gumamit po siya ng instrumento sa pamagitan ng tao para itala. Okay? Yung mga salita ng Diyos sa pamagitan po ng tao na kanyang ginamit mismo. So, merong tawag doon po ay yung primary author at yung secondary author. Dual authorship ang Diyos at yung mismo siya yung primary at yung secondary naman ay mga tao. Alright? And then, doon sa Hebrew 3:15, tingnan niyo po ito. Basahin ko po ha. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, na kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Alright? Sa 95 verse 7 ng Book of Psalms, ito po yung the same na sinabi po niya, if you hear His voice, sabihin po noon, ang Diyos po ay patuloy po na nangungusap. Kumaga sa atin po sa English is today, if you hear His voice, kagaya po sa Hebrew 4:3, the same, yung parallel phrase, God has said, God has spoken. Alright? So, Hebrew 4:3, for we have believed, enter the rest as He said. Yun naman po yung term, as He said, yung phrase, as He said. Then, okay. So, alam nyo yun, yung praise, yung pagsasalita po ng Diyos, ay nandun po, sa mga verse po na atin pong binanggit. Sa 95:11 naman ng Book of Psalms, ito po yung sinabi po ni Lord po dito, 95 verse 7. Okay. Siya ang ating Diyos. Sa Tagalog po. Okay. Ito po yung sa 95:11. Kaya sa galit ko, ako'y sumumpa. Sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. So, in this verse, sa 95:7 ng Psalms, God, He is the one who spoke. Who is speaking. So again, God is speaking. Nung Old Testament, dun sa New Testament, patuloy po siyang nangungusap para sa atin po Okay. Alright, then sa Hebrew chapter 4 verse 4, again, ito po yung word, sapagkat sinasabi, yon yung words, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang nilikha. He, yung pong sa English naman, He, yung word na He, it refers with God. So, ganun po nangungusap yung Diyos para sa atin. Nakapag daw dun sa verse kanina, yung mga naon ng mga verse, na kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating pagmatigasin yung ating puso.
So, yun po yung paalala po sa atin, ano? Because He is our God who is continually speaking to His creation, to us, para sa atin. From the book of Genesis, from the Garden of Eden, down through the New Testament. So God is speaking to us. So God is speaking through what? Through the angels, as we said. God is speaking to us through His Son. God is speaking to us, of course. Our God is a speaking God. So yun po yung Diyos, ano, na nangungusap po palagi po sa ating lahat. Alright, so ngayon po ay tingnan po natin yung verse naman, ano, na yung main text po natin, Hebrew 4:12 sa yung 13. So, yung dalawang mahalagang question po ay ito, para po ma-clarify po natin yung verse. Ano yung Bible, ano? What the Bible is and what the Bible does. Ano yung Biblia, ano ang kahulugan nito, at ano ang kaya nitong magawa. So, dalawang mahalagang tanong, at pwede po nating makita po dun sa dalawang verse na ito. So, una, is yung unang tanong, syempre, yung what the Bible is. Ano ba talaga itong salita ng Diyos o yung Biblia mismo? Alright, so, meron po tayong ilang description po para dito. Ano? Una, alam nyo na po ito eh. So, kailangan po lang i-review lang po natin. The Bible is divine origin. Divine in origin. Ito po ay galing mismo sa Diyos. When we say divine, dito po ay galing sa Diyos. Ito po ay banal. Okay? Kung ang Diyos ay banal, yung mga salitang lalabas po sa Diyos ay naturally talaga pong banal. Kaya, the Word of God, the Bible is divine origin. From Hebrew 4:12. For the Word of God, you see the word, the praise, for the Word of God, saan po galing yung word? Galing po sa ating Diyos. For the Word of God, so, yun po, this is divine. Ito po'y galing sa langit. Pinahayag po ng Diyos para po sa ating lahat. So, the Word of God, tingnan po natin yung praise naman na ito. It refers, tumutukoy po ito sa mga katotohanan ng Diyos. Okay? Yung salita po ng Diyos is the truth from God, which is revealed from God, which is recorded in the Scripture. You see that? Yung pong salita na po ng Diyos, tumutukoy po ito sa lahat ng katotohanan na tungkol po sa Diyos, na ipinahayag po ng Diyos, na itinala po ng Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. So, in this particular phrase, so, when we say for the Word of God, is divine origin, so it means that God is the one who speaks. He is the one who give the command. Siya po yung nagsasalita, siya po yung naguutos, siya po yung nagbibigay ng mga instruction, at siya rin yung Diyos na nagbibigay ng mga pangako. Okay? So siya rin po yung Diyos na nagbibigay po ng mga babala. Alright? Kaya every time po na binuksan po natin, inopen po natin, binasa po natin yung Biblia, so there is the Word of God directly speaking to us. Kumbaga, diretsahan na po na nangungusap po ang Diyos para sa atin. For this Word of God is the truth of God. This is the wisdom of God. Ito po yung mind of God. Ito po yung kaisipan ng Diyos. So, hindi po ito nanggaling sa lupa. Hindi po ito nanggaling sa mundo. Ito po yung nanggaling sa langit. Alright? Kasi it is divine in origin. Yun po yung kaunahan. So, meaning, pag naniwala tayo sa aklat na ito, sa napakahalagang libro na ito, sa salita na ito, it means we believe to God. Kasi naniwala tayo sa libro na ito, sa Biblia mismo. So, then naman, in opposite, kapag nireject ng isang tao itong libro na ito, itong Biblia, is rejection to God. So, ganun lang po yung comparison po doon. Sabi po ni Augustine from Hippo at ni John Calvin, ito pong dalawa na ito, mga reformers po, sabi nila, parehas po silang nagbigay ng comments, that when the Bible speaks, God speaks. Na kapag ang Biblia ay nagsalita, ang Diyos mismo ang nagsasalita. Alright? So, sa 2 Timothy 3:16, maraming beses na po nating naririnig ito, pero, again, ang mahalaga po ito, so, inaalala po natin, that all Scripture is inspired by God. Lahat po ng kasulatan, ito'y salita ng Diyos, kinasihan ng Diyos mismo. 2 Timothy 3:16. So, it means, it has come out from the very mouth of God.
inspired by God. Matthew 4:4, alam niyo na rin po ito, pero alalahanin po ulit natin. That man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Okay, kaya ang pinagmulan, yung origin ng Word of God is divine, kasi galing po mismo sa Diyos. Okay, so this Word of God or the Bible is the written word of the living God. Okay, so John Calvin once again, sabi nung yung sinulat yung comment ni John Calvin, isa pa po when the Word of God is preached, it is as if God is speaking directly to His church. Na kapag daw ipinapangaral ang salita ng Diyos, kung ipinapangaral, sabi niya, mismo ang Diyos ay nagsasalita directly sa kanyang church. Okay? Then also, it is as if God, sabi pa niya, it is as if God now comes to the church, and it is as true or though God is standing in the pulpit, it is as though God is speaking directly to everyone who is present. Na kapag daw ipinapangaral na yung Word of God sa pulpit, kumbaga, ito ay kinoconsider na talagang yung Diyos mismo ang nangungusap mismo doon sa congregation. So, ganun po ka-importante po na pag nagre-represent po ng Word of God, it is the God Himself, an immortal God. Siya po yung nag-i-speak po sa mga tao. That is according to John Calvin comment or writing statement. Alright, then sinabi pa niya, ito pa pong karagdagan, na sa tuwing ipinapangaral ang Ebanghelyo, yung Gospel, kumbaga sabi niya, na para daw na yung Diyos mismo ang dumating sa gitna ng simbahan, ng congregation. So, hindi lamang yung tao, yung mortal man, ang nagsasalita, but we shall feel, sabi niya, but we shall feel that God is speaking to our souls, that God is a teacher. Kasi ginagamit po yung mga preachers. Right? So, ganun po yung pangusap po ni John Calvin. So, this Word of God, balikan po natin uli yung topic. This Word of God is unadulterated. Yung word na pure, walang kahalong anuman. The pure word, it is pure Word of God, unvarnished, walang bahid. Itong Word of God. So, one great expositor, ang name po niya si Charles Haddon Spurgeon. Pakinggan niyo po. Sabi po niya, the words are God's words. The words of God is eternal. It is invisible. It is almighty. Na ang salita ng Diyos, yung mga salita niya, ito'y salitang pangwalang hanggan na hindi nakikita, makapangyarihan sa lahat. Na kapag daw, sabi po niya, maganda po yung kasunod na sinabi niya ni Spurgeon, the Bible is God's Bible, and when I see it, personal po yung kanyang pagbibigay ng statement dito, na kapag ito'y nakita ko, sabi niya, I seem to hear a voice springing up from it saying, na parang nakakarinig ako ng boses na nagsasabi, I am book of God, na ako ang aklat ng Diyos, basahin mo ako. Ako ay sinulat ng Diyos, buksan mo ang mga pahina ko, at ako ay sinulat ng Diyos mismo. Basahin mo ako, ang Diyos ang nagsulat nito. So, yun po yung sinabi po niya, nakakatuwa lang po na tingnan, kasi yung po bang sinabi ni Charles Spurgeon, personally na nangungusap po sa kanya, yung salita po ng Diyos. Personal na nangungusap sa kanya ang Diyos. So, ganun din po sa atin, marahil, na once na ginamit po natin yung Word of God, it is divine in origin. Okay, so, ito po ay bumaba, again, from heaven to us. So, mahalaga po bawat words, bawat phrase, bawat verse, bawat chapter, bawat aklat ng Bible. Kaya, yung mga bagay na ito, yung hindi po natin nineneglect yung mga bagay po na nasa Bible. And also, that the Bible is all the mind of God. Ito po ay kaisipan ng Diyos. So, gusto natin bagamat hindi natin totally sabi natin magagagap, sa sobrang lawak, taas, lalim ng kaisipan ng Diyos. But then again, kung ano po yung para sa atin, na kailangan po nating malaman, ay nakasulat na po sa Bible, sa Word of God. That's why, one comment is saying that, it is all the mind of God. So, kung gusto nating malaman,
ang bahagi natin, malaman natin ang kaisipan ng Diyos is to read the Word of God. Okay, that's the first one. The Bible or the Word of God is divine in origin. Pangalawa na po tayo. Okay, so hindi lamang this Bible, the Word of God, is divine in origin, but yung pangalawa, it is living in vitality. Ito po'y buhay. Hindi lamang basta buhay, pero yung buhay na merong kasiglahan. Masigla. Vital. Living in vitality. Okay? So, Word of God is living. Yun po yung sinabi po sa verse kanina. Ito po'y buhay. That this book is alive. It means, it contains life. Meron po siyang buhay. And it gives life. Nagbibigay po siya ng buhay. It is life. Ito po'y buhay mismo. And again, it is alive. This book is alive. Kaya yung hawak po nating aklat ngayon na libro o yung Biblia ay buhay. Naglalaman po ito ng buhay. At ito po mismo ay may buhay. So, one comment po na narinig ko at nabasa, no? So, lahat po ng mga aklat, almost lahat po ng aklat, ay dead books, patay na aklat. But this book, our book, the Bible, the Word of God, is alive. Kumbaga, kaya sinabi niyang buhay. Kasi itong aklat na ito, itong Biblia mismo, mga kapatid, binabasa po niya tayo. Kaya binabasa po niya kung ano ang laman ng puso't isip po natin. That's why this book is alive. Alright? Another one, kay Martin Luther. Pakinggan niyo po. Sabi ni Martin Luther, the Bible is alive. Why? Because it speaks to me. Ito po ay nangungusap sa atin. Meron tong paa, it has the feet, it runs after me, it has the hands, it lays hold of me. Tumatakbo ito, palapit sa akin. Yung kamay niya, nilalapit niya sa akin, hinahawakan niya ako. That's why he said, it is alive. Ito po ay buhay. So another one, that this word is alive. According to Charles Haddon Spurgeon, ito naman, that this Bible has wrestled me. Kumbaga, yung Biblia mismo nakikipagbuno, spiritually speaking, sa kanya. Ganon din sa atin, ano? Alright, so maaring tamaan niya tayo. Maaring i-comfort niya tayo. Maaring itong Biblia na ito, because this is alive, nakatawa sa atin. O maaring nakakunot ang noo sa atin. Okay? Maaring bigyan niya tayo ng babala. So, yun po yung Word of God, ano? It is alive, vitally living. So, it might weeps with me, naiyak para sa atin. It sings with me, umaawit, kasama natin. It whispers to me, according to Charles Spurgeon, bumubulong sa atin. It preaches to me, especially, nangangaral talaga para sa atin. So therefore, ito pong aklat na ito is a living book, yung Biblia. Nagas niyo po? Okay, salamat po. So meaning, because this is alive, this is a living book, so ito po ay nagsasalita. It is speaking to every generation. Sa bawat henerasyon, okay? Sa bawat nation, sa bawat bansa, sa bawat tao, sa bawat kontinente, ang Biblia na ito, ang salita ng Diyos, na makapangyarihang salita ay nangungusap sa lahat. It is alive. Okay? Kaya, kung nasaan man tayo, kung sino man tayo, but this Bible is a living Word of God, it is speaking directly for us. Okay, ganda po ano, kung ating pong pagninilayan at ating pong pag-iisipan yon. At kung i-consider po natin talaga ito, na itong kasama nating Word of God, na hindi lamang basta aklat, ito'y talagang talagang buhay, na nangungusap spiritually speaking again, para sa ating mind, sa ating heart. So wala nang mas halaga pa, pagdating sa iba't ibang klase ng aklat, na talagang napapanahon kundi ang Biblia. It is really relevant. So, wala nang mas contemporary book na meron po dapat tayo, kundi yung lamang Bible. Sabi nga, kung gusto nating magkaroon ng makabagong pagsamba sa Diyos, contemporary worship service, din nga po, ipangaral po ang Biblia. Because this Bible, the Word of God is the living book. Ito po ay buhay na salita ng Diyos. So, ganun po ka-importante po yun. Ina-address po ng Word of God, yung pong puso natin. Okay, yung isip po natin, yung word niya naka-address po sa ating lahat, sa bawat buhay po nating mga tao.
Dahil ito po ay buhay, hindi po siya nawawalan at nagkukulang ng kahit konting power. This is so really powerful. Kaya napakahalaga at lubhang mahalaga yung pagtugon nito at talagang tinutugunan po nito yung kakulangan po natin, yung puso po natin. Okay, dahil ito po ay buhay. Again, hindi po siya nagkukulang ng kahit konting kapangyarihan. So, this book also is never tired. Hindi po kagaya natin mga tao, limited po tayo, pero the Word of God is never tired. Hindi po siya napapagod, ano? This book is never empty. Hindi po siya nagkukulang o nawawalan man ng laman ng kahit anumang kapangyarihan o ng energy. Kasi lagi siyang nandun, ano? At ito nga ay salita ng Diyos. Naturally, there is a power behind it. And every time we open this book, na kapag binuksan natin, binasa natin itong aklat na ito, there is a surging flow of power. Merong pagdaloy po ng kapangyarihan. Okay? Na dumadaloy sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Yun po yung totoo, ano? Kasi pinapalakas po niya yung spirit po natin, yung soul. And also quickens our soul. At talagang nagiging alive po tayo. So, yun po yung nagagawa po ng Word of God. So, this is, again, fundamental para sa ating lahat, ano? But then, since yung pong book of the Bible, the Word of God, is life, sabi nga po natin kanina, so, yung buhay na ito, dahil ito'y may buhay, ay may kakayanan din siyang mag-produce ng buhay. Okay? So, kumbaga, comparing sa ibang book, wala nang ibang book na kaya makagawa po nun, ano? Kaya pong mag-impart ng aklat na ito kaya niyang impart yung bagong buhay sa isang tao. Why? Because this book there is a supernatural kind of power. Galing nga po sa Diyos. So kaya niyang magbigay mag-impart ng new life in Christ, yung Bible. The other books hindi naman magagawa po 'yun, ano? So this kind of book can produce supernatural life. And also, yung very special for us, eternal life, na hindi po na kayang ipaliwanag o maipaliwanag ng ibang mga libro. So, that's why a person may be born again because of the power of the Word of God. Alright? So, isa lamang po yan, ano? Ito po yung salita po ng Diyos. Ito po yung may kakayanan na magtanim po ng magandang bagay, mabuting bagay, the Word of God, sa kaluluwa po natin. The Word of God. So, as God, of course, siya po yung Diyos natin na pinagmumula ng Word of God ay makapangyarihan. Yung Word is sovereign. He is a sovereign God. Gusto po niyang pasibulin yung bagong buhay sa puso, sa matabang bahagi ng puso ng tao. That's why it produces eternal life, giving eternal life. That's through the Word of God. So, Bible is divine in origin, vitality, living. Pangatlo po ito. It is active in power. Okay? So, aktibo sa kanyang kapangyarihan. Kasi sinabi nga po kanina, for the Word of God is living and active. Living, nabubuhay, and active. Talagang gumagawa po siya, nagtatrabaho po siya, wala po siyang pahinga, sabi nga po natin, ano? So, yung salita pong active comes from the English language, from the original Greek, energy. Energetic, the synonym, ano? It is dynamic. Kaya active in power, dynamic. Ibig sabihin po nun, this book is always working. Tumatrabaho po lagi po ito, ano? Gumagawa po lagi siya. Palagi po siyang gumagalaw. Gumagalaw, yes, sa buhay po ng bawat tao, bawat nilalang. And always speaking. Kaya kanina sinabi po natin yung ilang mga background. God is always speaking. That this word is active and always witnessing. Nagpapatotoo po lagi ito, always testifying, nagpapahayag, nagwi-witness the Word of God. That's why it is known as dynamic. Lagi po siyang gumagawa. This book is dynamic. So, this book is never be passive. Hindi siya maaaring huminto na lang, ano? Hindi po pwede na itong book na ito ay manahimik na lang. Hindi po pwede. It is never be muted. So, this book never takes rest. Hindi po nagpapahinga. Kakaiba po yung ating aklat na hawak ngayon, ano? So, it never takes a rest. Hindi po siya nag-take ng kanyang bakasyon.
tayo maaaring magbakasyon pag may bakasyon, ano. But this book is constantly and continually active. Okay? Active in power. So, yun po yung kayang magawa po ng Word of God. Hindi na po niya kailangang i-recharge. Hindi kagaya ng cellphone natin, i-recharge. Hindi na po kailangang i-refuel, kagaya ng mga sasakyan. Ano po? Hindi na palagi po siyang gumagawa at nagtatrabaho. Kahit wala siyang gasolina, in short. Okay, so there is an active. It is active. Again, active in what? In power. Pangapat na po. So gusto po nating tingnan ito, yung word na this is sharp in effectiveness. Matalas ang kanyang pagiging epektibo. Yung talas niya is wala nang may kumpara. Why? Because yung binanggit po niya doon is sharper than any two-edged sword. Sa Hebrew 4:12, binanggit po yan, ano po? For the word of God is living and active. Okay na po tayo sa living and active, ano? Then now is sharper than any two-edged sword. So, when we say sharp, yung pong word na to, yung pong salitang sharp, sharper, yung meaning po niya, meron pong tinatawag na superlative. There is an superlative degree. Yung sobrang talas po niya, sa pinakamataas na level, sa sobrang talas niya, ano? Kaya, sharper than any two-edged sword, superlative. Or the sharpest weapon, pinakamatalas, matulis, matalas. Comparing in any arsenal, meaning sa kahit anong mga gamit ng mga militar, ng mga sundalo, ano? So, yung ganun po dinidescribe yung Word of God. Ito yung pinakamatalas o matulis na sandata sa anumang mga sandata ng kagamitang militar. Sabi po ni, alright, okay, so then, alright, so, kumbaga, itong Word of God na ito, since this is a two-edged sword, so sobrang talas niya, so yun nga, it can be used as our weapon, ano, spiritual weapon, as a sword. It cuts both ways, kasi double-edged sword. So it means, it convicts both, kinukonvicts po tayo, and at the same time, kinukomfort po niya tayo, yung Word of God. So, also this Word of God, declaring someone, aside from, this Word of God convicting us, o ibig sabihin po nun, dinideclare po niya yung isang tao to be guilty, kasalanan. Double sword, edged sword, it might tears down and builds up. Mari po siyang nagpapaluha sa atin, umaring bumubuo sa atin. And also, this Word of God, it both heals and hardens. Ito po ay parehas na nagpapagaling at maaari namang nagpapatigas po ng puso ng tao. And also, double-edged sword, sharp, it both slays and makes alive. Maaari itong pumatay, yung word, at maaari din itong bumuhay. Okay. And then also, it both saves and damns. Maaaring magligtas o maaaring magbigay ng sumpa. So, kaya it cut both ways. Kaya double-edged sword. Kaya yung yung Word of God, it means talagang wala pong, kumbaga lahat po ng mga talata o kahit mga word, bawat salita na nandito, kumbaga lahat po ito ay, sabi niya, ito po ay sharp, matalas, sharp. Yung bawat chapter niya is like razor. Yung talas niya, the word is that every chapter is razor sharp. Yun. Razor sharp. Matalas ang bawat kabanata, that every passages or verse is talagang tumatama hanggang sa ating pong puso, maging sa ating buto. That this every word, the bawat salita ng Diyos na ito, it penetrates or it would penetrate even to the soul of person, yung sa kaluluwa po natin. Na lalo na kapag ito ay sinamahan pa ng banal na espiritu, that this book, ito ay talagang sobrang, alam niyo po yung power po niya, wala na po makakahinto dito. Okay, kahit pa sobrang tibay po nung puso na, napakatigas po ng puso ng tao. Pag sinamahan po ng Holy Spirit. So, yung ministry po ng Holy Spirit is napaka-importante naman sa paggalaw nung Word of God
pagtatrabaho ng Word of God dun sa puso po natin mismo. So, yun po yung description ng Bible dun sa verse po na binasa po natin. So, review ko lang po ng konti yan, then proceed na po ako dun sa pangalawa. Kung ano po yung Bible, again, that the Bible is divine in origin. Pangalawa, this is living in vitality. Sabihin, nabubuhay po ito ng may kasiglahan. Pangatlo, it is active in power. Active in power. Na doon po yung patuloy po na yung nagtatrabaho po yung Word of God na may kapangyarihan. And then also, sharp in effectiveness. Sapagkat yun nga po, ito po ay tumatagos hanggang sa, hindi lang sa isip po natin, maging sa kaloob-looban po natin, maging sa kaluluwa po natin. Sharp in effectiveness. Okay, next. Pangalawa na po. What the Bible does. Ano po yung kayang gawin po ng salita po ng Diyos sa atin? So, una, it pierces the soul. Pierces the soul. Yung word na pierce, tumutusok po, tumutusok sa kaluluwa po natin. Sa verse 12, sabi, ng salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak na sa magkabilay may talim. Ito po yung words naman natin ngayon. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. It pierces, it means yung kung ano pong magagawa ng Word of God, it pierces the soul as well as the spirit. Okay, so kumbaga, ang paliwanag po is hindi lang po ina-address po nito yung mga mabababaw pong issue ng buhay po natin. So itong aklat na ito, yung Biblia mismo ay tumutugon sa lahat ng issues po ng buhay po natin. Kaya maging sabi nga po, sa puso, sa kaluluwa ng isang tao, sa espiritu. So this book is piercing yung word. Kung i-describe po yung Bible, piercing. This book, the Bible is piercing. Dumidiin, tumutusok, It means, it gets through to us. Tumutusok talaga papunta sa kaloob-looban natin. Na nagpe-penetrate po ito, yung Word of God na ito, doon sa pinakamaliliit na espasyo ng puso po natin. So, ganun po niya dinidescribe po yung Word, yung Bible, sa maliliit na espasyo ng kaluluwa ng tao. So, wala po tayong may tago, Dumadahin ito, tumatagos, sa pinakakaloob-looban, hindi lang ng puso, maging sa kaluluwa po ng tao. So, yung mga ibang libro, sabi po ng isang comment is, nagbibigay lamang ng sugat, sama ng loob pag binasa. Pero itong libro na ito, talagang tumutusok, but then, hindi lamang sa isip, but then yung sa kailaliman, to the very depths of the soul. Kaya piercing to the human soul. Okay, so then, and he says, dun sa verse, as far as the division of the soul and spirit, tumatagos o naghahati sa kaloob-looban between the soul and spirit. Kumbaga ito po ay isang figurative language, kumbaga yung inner person, yung kaloob-looban ng isang tao, all the way do sa kanyang tinatawag na core, yung core, C-O-R-E, yung pinakagitnang bahagi po niya, kaya po niyang i-dissect, kaya po niyang i-penetrate in other sense. Kumbaga it cuts the inner or the inter, or yung word sa atin sa science is yung epicenter po natin. Yung very deepest part ng heart natin or ng soul po natin. So, kumbaga, kaya niyang i-address, hindi lang yung mababaw, kundi yung pinakamalalim na issues ng buhay po ng isang tao. Alright? Hebrew 4:12 to 13. So, yun po yung verse natin pong ginamit. But then, okay. So, ito po yung libro o yung aklat, tangi-tanging aklat na kaya niyang maagawa to pierce the very depth of our soul and our spirit. Hindi po magagawa ng ibang mga aklat po, And then he adds, both joints and marrow, o katulad nga po ng binanggit natin, tumatagos hanggang sa kasu-kasuan. Yung word is yung marrow. Pero sa Tagalog po na term, buto. Pero pag binasa po natin yung marrow, it is a part actually ng bones. Yun po yung utak ng buto natin,
Doon po gine-generate po yung tinatawag natin na red blood cells. But then nasabi, this is also a figurative way of simply saying that these books na kapag dumating sa atin sa pamagitan ng Holy Spirit, of course. Okay, so kaya niyang mapasok yung surface ng soul. Surface ng souls natin. At ina-address niya yung mga secret thoughts, yung mga secret motives po natin mismo ng Word of God. So, yun lang po ang nakagawa nun yung Word of God. Kaya niyang humiwa, kaya niyang dumating sa punto sa kailalimang bahagi ng soul po natin. At alam niyo po yun, kaya niyang tugunan alin, yung pong mga lihim ng pag-iisip po ng tao. Even yung pinakamababang motibo po natin. It's like performing an open heart surgery. Alam niyo po yun, pag sa word na surgery, kaya po niyang mag-opera ng kaluluwa. Kaya po niyang buksan. Okay, ganun po din is described in a figurative way, yung pong Word of God, na kaya niyang makita yung pinaka-ugat sa kaloob-looban po natin, yung mga very nerves po natin. At ine-expose po niya yung pinakamalalim na kaisipan po natin, maging yung ating attitude. Pinabasa po tayo ng Word of God. That's why it means to reveal your secret life. Pag binasa po natin yung Word of God, makikita po natin, masasalamin po natin na sino ako. Di ba nga po, dinescribe po yung word. Yung Word of God is like a mirror. But then, this Word of God, the Bible, it cuts all the way to our vital spiritual organs. The Bible. Kumbaga, this Word of God, kumbaga hindi lamang ito maaaring tumusok sa soul. But again, nasabi, ito ay tumatagos, it also judge the thoughts. Kumbaga, kaya niyang husgahan yung ating kaisipan. Kung ating babasahin ito yung Word of God, nagpapatuloy siya o nagsasabi siya sa atin na ang salita ng Diyos na ito ay tumatagos hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Maging ang kapwa, yung joint, yung kasukasuan at ng utak. Again, itong pangalawa, the Word of God is able to judge. To judge what? The thoughts and the intentions of the heart. Able to judge. Ibig sabihin, kaya niya husgahan ang ating iniisip. Kumbaga, wala tayong may put in secret sa mind natin. Kasi yung Word of God mismo ang nagre-reveal. Sabi niya, it's able to judge the thoughts and the intention of the heart. Na alam po ng Diyos kung ano man ang nilalaman ng bawat iniisip po natin, o lahat ng tao, maging binabalak po ng puso. So it means, there is the word able. Doon po sa verse kanina, there is the word able, na kaya po ng Word of God to do something about it. Okay, for instance, alright, so this Word of God is fully able, meaning fully able to do everything in your spiritual life that needs to happen. Able, na kaya niya magawa itong Word of God, ang lahat para sa ating spiritual na buhay, sa spirituality po natin, na kailangan ito ang mangyari. Again, the word able, yung word na able, it means this Word of God is able to save us. Kasi kung wala namang Word of God, paano natin masusunod at malalaman, makikilala ang ating Panginoon? Paano natin masusunod ang kanyang Word? It is able to sanctify us. Kaya niya tayong pabanalin. Yung Word of God, other books, hindi po nila kaya yun. It is able to strengthen us. Kaya po niya tayong palakasin. Okay, so, kaya maganda pag spiritually na napapagod tayo, so, yung Word of God, para i-revive po tayo ulit. Okay? I-restore, yung ating spirituality. And again, the word able, it is able to guide. Kaya niya tayong i-guide. Kaya niya tayong i-direct. Again, it is able to resist of temptation. Totoo po yun, Dahil sa salita ng Diyos, nare-resist po natin yung mga tukso. Layuan mo kami. Diba? May awit po na ganun, Pero hindi na tayo naawit ng ganun. Tayo na mismo yung lumalayo, So, what I'm trying to say, yun po yung kayang gawin ng Word of God. Able to do something for us in our spiritual life. Another one, it is able to judge
this word. Kaya po niyang hatulan ng mundo ng Word of God. Based on the Word of God. Naalala niyo po yung verse ng sanlibutan na hahatulan o yung tao hahatulan ayon sa salita ng Diyos. Okay, then able to judge. Judge. Kaya niyang hatulan. So yung word na judge comes from the English language meaning critic or to criticize. So it means it is able to rightly criticize or analyze our heart. Yan po yung nagagawa po ng Bible, ano? It is alive. Kaya niyang punahin o maging kaya niyang suriin yung kung ano yung tama sa dapat sa puso natin. You see that? So meaning that this Bible, that this Word of God, ito po yung first and final say kung sino po tayo. Siya po yung nakakilala ng higit sa atin. Pag binasa po natin si Word of God, kung sino tayo at kung ano tayo sa sarili po natin. Okay, ganun po niya ina-expose po yung soul po natin, yung spirituality po natin, yung buhay po natin. Alright, and also this Word of God is able to render its final verdict. Siya ang nagbibigay ng panghuling hatol, the Word of God. Kaya importante po yun, ano, yung Word of God, kung ano po nakalagay, ano. So one comment, Dr. Steve Lawson, sabi niya, pagdating po sa court, na wala nang mas mataas na hukuman pa, na maaari tayong umapila upang hatulan tayo sa puso natin, ano, wala nang tataas pa, kundi ang purong salita ng Diyos, the Word of God. Okay, another thing, when we say the word able, this Word of God is able, kaya niyang malaman, mabatid. Can you imagine that? Kaya niyang malaman, mabatid kung ano ang nangyayari sa loob natin. Wala nang halimbawa, kung wala man ibang nakakakita, pero again, ang nakakasili po noon, ang nakakakita mismo yan Diyos, that's through the Word of God. So, ganun po, talagang super active yung Word of God, ano? Kung sa scanner, ay sabihin na natin na mas mataas pa sa 1,000 na beses kung gaano po siya kalakas makakita kung ano man ang alam natin yung isip na puso at kung ano man ang nilalaman ng plano ng puso natin ay mismo ang Word of God ang nakakaalam, ang Diyos mismo. Okay, so ganun po yung pagtukoy po niya doon, ano, kung ano po yung nasa kaibuturan na puso natin, yung nakatago dito. Alright, kaya pong i-address, kaya pong makita ng Word of God. Kaya niyang husgahan ng mga iniisip at yung intention po natin. So, maging po yung mga bagay na matagal na nating pinagtatakpan sa ating sarili. Meron tayong matagal ng sinisikreto. Na-expose po yan, nakikita po niya yan. Yung mga bagay na pinipigilan natin nasa nating sarili, nakikita rin po niya yan. Mga bagay na itinanggi natin, alam din po niya yan, ano? So, it means the Word of God catch and makes known our hidden loves. Kung ano po yung talagang sikretong minamahal natin, our secret sins, our secret or selfish ambitions. But then, the Word of God, sabi, it cuts. Pinuputol po niya ito. Okay, so yung mga truly believer, kailangan i-submit yung sarili po doon. Kasi pag hindi sumubmit po doon sa powerful Word of God, masakit. Okay, kaya yung mga tunay na born again, talagang pag natusok, alam natin, yung puso ay sugatan. So it means na doon yung desire natin to be humble before the Lord. Tama po ba mga kapatid? At lumapit sa Kanya. Kumbaga, talagang sugatan yung puso dahil in-expose ni Lord yung mali sa puso at isip natin at nais niya itong ayusin pa sa buhay po natin. Okay, so ganun po yung power po ng Word of God. So alam niya lahat, pagnanasang lihim, makasariling ambisyon, mga nakatagong pag-ibig, mga ganung bagay. Alright? So hindi lamang ang salita ng Diyos na ito ay tumatagos sa ating kaluluwa o humahatol sa mga inisip natin. Pangatlo, it exposes the heart. Hinihayag, nilalantad niya yung puso natin. Totoo po yan, ano? Pag nagbasa po tayo personally ng Biblia, parang ganun po yung nangyayari. Parang tinutukoy niya directly pag binasa ay tayo. At totoo naman po yun, ano?
Sa verse 13 ng Hebrew, chapter 4:13, and no creature, sabi po niya doon, and no creature is hidden from His sight. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. It means, this word of God might or may and surely, certainly expose the heart. Walang makapagtago po sa Kanya, no? Nilalantad po niya yung puso natin. Sa lahat po ng nilalang. Sabi po niya doon, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. It means, this context, nakikita po ng Diyos kung ano ang lahat na nasa kaloob-looban po natin. Okay. So, that's the way we describe that phrase. He exposed the heart. Okay. So, nakapaghalimbawa, yung Word of God, dinala na sa punto, dinala na sa buhay natin yung Word of God at inilapat na natin sa ating sarili. So, inaalaw nito, kumbaga, pinapahintulutan nito na makita ang ating sarili para makita tayo kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Alright? So, ganun po niya, dinescribe yun. Again, from the book of James, sa Aklat ng Santiago, this Word of God is like what? A mirror, parang salamin. So, in reality, of course, pagka may salamin, pagka tumingin tayo sa salamin, makikita natin yung reflection ng salamin, nakikita natin yung sarili natin sa salamin. So, ganun din yung Word of God, yung Bible. It's like looking from the mirror, or through the mirror, and when suddenly, nakikita natin, paggamit yung Bible, kung ano ang nasa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Okay, yun po yung comparison, physical, may salamin, nakikita natin yung sarili natin, pero yung mirror, ang nakikita natin, kung ano yung nasa loob ng soul natin, sa Word of God, doon natin makikita po, Kaya, that this through the Word of God, God sees all that is within us. Kaya nakikita tayo po ng Diyos, kahit ano pa yung nasa maliit natin, na bahagi na nakatago po dun sa kaloob-looban po natin, it exposes the heart. The Word of God exposes the heart of all people. Alright? So then, what else? So, ito pa, in addition po sa binabanggit natin, exposing the heart, kumbaga, ang siya lamang makakagawa po nun, ang tanging makakagawa lang po nito, to expose the heart is the Word of God. Kumbaga, this Word of God also brings God's verdict. Dadala ng hatol ng Diyos. And also, it brings God's testimony. Yung puso po, yung Word of God, nagdadala po ng patotoo tungkol sa Diyos. Okay? Maging sa spiritual condition po natin. Sa Hebrew 4:13, once again, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give an account. Yung word po na His, again, His, po yung sa Diyos, sa Kanya. No creature hidden from His sight. But all things, sabi niya, ang lahat, but all things, ang lahat, ay nakikita po ng Diyos, All things, meaning, lahat po ng iniisip po natin, every thought, every intention, every motive, lahat po ng mga motive po natin, every attitude, all things, lahat po ay bukas. All things are all open para sa Diyos. Kaya po lahat nakikita niya, in other words, po? All creature, no creature hidden from His sight, but all things are open. Okay, lantad, open, bukas. The word open is galing po ito sa salitang Griego or Greek. But then translated sa English language, gymnasium. Noong unang panahon sa ancient Greek, yung po mga atleta, particularly po yung mga lalaki, totoo po ito, tinry ko pong basahin yung history, yung part na ito, yung article. Nagpa-practice po sila, okay, yung mga athlete sa gymnasium, na wala po silang suot. They are totally naked. They are practicing, they are moving. The purpose is, yun nga po, malaya sila makagalaw. So it means they open yung kanilang buong katawan,
But again, in this verse, there is no creature hidden from His sight, but all things are, again, the word is open. Lahat ay kita ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Bago pa tayo mag-isip ng ating iisipin, alam na ng Diyos kung ano yung ating motive. So, ganun po, nakaka-amaze, amazing yung ating Panginoon. Yung Word of God. Kumbaga, we are all exposed before God. Lahat ay hayag, lahat ay lantad sa Diyos. Kaya niyang i-reveal, this Word of God, kaya niyang i-reveal kahit yung pinakamalalim na bahagi, na motibo, na intensyon, na motive sa puso po natin. No creature hidden from His sight, but all things are open. And then, another word, laid bare. O lantad sa kanyang paningin, lantad, laid bare. Yung pong word dun is laid bare, lantad. This word is graphic word, Example, yung word na laid bare, yung po sa English po is, galing po sa English language, laid bare. Pero sa science, pag tinignan po natin, as an example, is the word tracheotomy. Lantad. Parang ito po yun. Ito po isang uri ng operasyon sa lalamunan. Okay? Tracheotomy. So, this meaning, originally, it means to seize by the throat or by the neck, or take hold of suddenly and forcibly. Para po bang, yung example po is, yung mga pari, yung mga priest, sa Old Testament, pag gumawa po sila ng mga sacrificial lamb, so ang ginagawa po nila, hinahawakan po nila yun sa leeg, okay? And then, hinahawakan nila ng pilitan, medyo binebend po nila yung leeg, and then kinakat. Nilalaslas po yung leeg to open up something. To open what? To have a slit, para may ma-expose, To open what? The windpipe. So, yun po yung kayang gawin. Ang Word of God sa spirituality po ng bawat tao, kaya po niya tayong hawakan, kaya po niya tayong i-expose, ng Word of God. So, ganun po yung power ng Word of God. But in this verse, yung military terms na ginamit po niya, yes, we know that the Word of God is like a milk. Totoo po yun, biblical. It is a meat. It is a seed. It is a lamp. Totoo po yan. Lamp to our feet. But in this passage, is military term po yung ginamit nung sumulat po ng Hebrew, Sharp two-edged sword. Sharp two-edged sword. Okay? Kaya po ginamit niya ito, it does something just like we or our soul do our own battle. And we are using the Word of God. Yung kaluluwa po natin, yung gamit po natin mismo is the Word of God. So then, sa puso po natin, like if we are using the Word, to be in evangelism, for instance, para po ma-reach po natin yung iba, para ma-reach po natin sila, use the Word of God. Okay? To reach others for Christ. Why? Ito po ang dahilan. Dahilan ko ang sinasabi sa 12 ng Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Again, it is laid bare, it is open. Ito ay kaya niya ilantad tayo. Yun po yung kayang magawa ng Diyos para sa atin. Another one. Pangapat na po. And then, okay na po. Konti na lang po mga kapatid. Alright. Number 4. The Word of God not only exposing the heart, but it binds the conscience. Sa Hebrew 4:13. But then, gusto ko pong muling balikan yung pinakaunang bahagi po ng verse 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. And then, sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, ibig sabihin, sa Diyos tayo magsusulit. Kung ano po yung ginawa po natin, sa Diyos po tayo magsusulit. So then, alright, so as I said, yung number 4, it binds the conscience, of course, ng tao. So, it binds our conscience, meaning, ito po, it stings our conscience. Kapag binasa po natin yung Word of God,
talagang dumidiin, tumuturok. It stings. Talagang dun sa ating conscience. Yung conscience po ng tao, actually, yun po ay regalo din po ng Diyos po para sa atin. Para ma-justify po natin kung alin po yung mabuti, kung alin yung hindi mabuti. So again, this Word of God convicts our conscience. Kinoconvict po niya tayo. Yung konsensya po natin. Kapag nakonsensya na tayo, yun, dumating po sa point na nag-isip tayo na darating yung time that we are going to settle or we are going to face with the Lord. Kaya the word is, it binds our conscience. So, ganun po yung nagagawa po nung Word of God. Dahil po doon, nakakapag-isip na po tayo kung ano po yung mabuti So, yun po yung words na ibinigay. Okay. Gusto kong basahin po yung Acts 2:40. Ito po yung nangyari po nung kay na Pablo sa gawa or Book of Acts 2:40. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan. Kumbaga dito, binding the conscience doon po sa mga nakikinig tungkol sa pangangaral po ni Pedro sa mga tao, mga Israelita. Nung narinig nila yung pangangaral tungkol kay Kristo, yung alam niyo yun, nag-isip sila, na-konsensya sila. Sabi sa verse 14 ng gawa, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ng kanyang sinabi. Nanawagan siya sa kanila. Ito po yung sinabi ni Pedro. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. So yung background po ng verse na ito, since nagpapahayag po si Pedro, patungkol po ba sa yung naging buhay ni Kristo, na si Kristo yung tinutukoy ng nasa lumang tipan, at then dumating po sa point na kanila pong ipinapako sa krus. Kaya yung pangungusap po niya rito, iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. So ibig sabihin, may darating na parusa sa mga tao na nagpapako kay Lord, sabi niya, sa mga masasamang lahing ito. So nandun po yung epekto ng sharp two-edged sword nung panahon po ng Pentecost. Sa panahon po nila. Okay, so nagkaroon po ng salvation at marami pong na-save nung mga panahon nila. Kumbaga, na-convert po sila. Yung kanilang pananampalataya is natuon na kay Lord, kay Kristo, sa ating Panginoong Hesus. So, yan po yung kaya pong magawa ng Word of God, Kaya po niyang magdala ng buhay sa mga spiritually dead person or spiritually dead soul, yung Word of God. Okay? So, yung pong testimony ni Lord, yung buhay ni Lord, pag narinig po ng mga nakikinig, napaka-importante po dadating po yung point na they are going to repent as we preach the Word of God, as we tell the Word of God. Alam po yung mga tao na nandun, they repented and they were baptized. Because the Word of God na kanilang narinig is two-edged sword. Marahil naisip nila sa kanilang kaisipan, dumating sa punto yung kanilang konsensya, nang pinako natin na yung ating Panginoong Hesus, humihingi sila ng tawad. Okay, kababayan nila. So, one advice para sa atin to be effective in evangelism ay ito po. Para po makita natin yung mga tao na talagang sumasampalataya sa Diyos at talagang magkaroon sila, makita natin yung conversion at magkaroon ng true assurance of their salvation. Okay, unang advice ay ito. Pang-una is to unsheath the sword. Unsheath. Tanggalin po natin yung nakabalot kaluban ng ating sandata. Kasi walang nananalo sa gera, sa war, spiritually, kapag nasa scabbard o merong protector yung ating sword. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan gamitin natin yung Bible to witness to others. Gagamitin po natin yung word of God. We must teach the Bible. Tinuturo po natin yung Bible. Hindi po kung ano-ano mga tinuturo sa hindi naman biblical. We must quote the Bible. We must cite the Bible. So we must bear witness of the Bible. Tayo po yung nagpapatotoo sa nagagawa po ng Biblia. Kailangan is yung isang mangangaral o mag-evangelize is dumating po na talagang magamit po ito yung sword
sabi nga po, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. So the first one is to sabi nga natin kanina, unsheath the sword. Tanggalin sa lagayan. Tanggalin yung protector, talagang gagamitin po natin. Preach the word, cite the Bible, quote the Bible, para po marinig po yung word of God. Because this word is so much in power. Pangalawa, to be effective in evangelism. Pangalawa, put down all other blades. O yung iba pong mga swords na ginagamit po natin, it means ibababa po natin, Okay. Sapagkat wala nang mas tatalas pa dito sa salita po ng Diyos. So, tatanggalin po natin yung mga self-esteem natin, yung pagpapahalaga sa sarili, yung mga worldly ideas, worldly ideologies, the idolatry, ideologies. Because those things, ito pong mga bagay kong binanggit, wala po ito kasing kakayanan to convict sin. Kundi po maaaring makapagdala sa tao na makonvict po siya sa kanyang kasalanan. Pero yung Word of God, maaari po at talagang totoo pong makakapag-convict po ito sa tao ng kanyang mali, ng kasalanan. So yung ibang mga weapons na maaaring magamit, so wala po siyang kakayanan to impart life. Wala po siyang kakayanan na magdala ng buhay. Okay? So yung Word of God, may kakayanan po siya magdala ng buhay. So this Word of God, yung ibang mga maaaring maging resources natin, kung ano man, is wala pong kakayanan para makapag-regenerate again ng spiritually dead souls. Pero yung Word of God, meron. So, pangatlo na advice ay ito, to be effective in evangelism, hold the sword of the Spirit confidently. Hahawakan po natin yung Word of God sa sarili po natin with confident. May kumpiyansa. Na kung saan walang armor, walang baluti na makapal. Hindi po sasapat yon na hindi kayang tablan, ulang pasan ng Word of God. We have to use the Word of God. Especially, pag ito po'y sinamahan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, so there will be what? Yun nga po, yung pagtanggap sa salita ng Diyos, pagtanggap sa Diyos, pagtanggap sa kaligtasan ng Diyos na ibinigay po ng Diyos, ibinibigay ng Diyos para sa mga tao. Alright? So, walang maaring kaluluwa o soul ang maaring makalaban po sa Word of God, sa sword of the Spirit. Walang matigas na puso ang kayang palambutin ng Word of God. That's why it is powerful. So, yun, kailangan maging pasensya. Kagaya po ng ginawa ng ilang mga reformers, sa Europa. Sa Europe, nagkaroon po ng Great Reformation sa kanila. O nagkaroon ng revival. Sabi po ni Martin Luther, kumbaga po, nung panahon po nila sa church ng Romans, or kumbaga, yung niyanig po nila, in other words, yung kanilang spirituality ng mga nakatira po doon, even the king. Sabi po ni Martin Luther, ang ginawa lang po niya, kasi may nagtanong na isang lalaki, paano nyo nagawa na baligtarin? Na yanigin ang pananampalataya ng mga taga-Europe ng mga panahon nila. Ang tawag po doon is Great Awakening. Nagkaroon ng revival, greatest revival ng panahon nila. Sabi niya, ito lang, simple lang. Sabi niya, I simply thought, sabi ni Martin Luther, I simply thought, tinuturo niya, preach and wrote God's word. And I did nothing. Tinuro lang niya, then pinangaral lang niya, sinulat lang niya yung salita ng Diyos. And then after that, wala na siyang ginawa. And then I sleep, and while I sleep, habang siya natutulog, ito po maganda, the word, yung salita ng Diyos, so greatly weakened the papacy, yung Pope, yung Romans, alright, na walang kahit sinong prinsipe, o mga emperor, o mga emperador, ang maaaring maging dahilan ng paghina ng pananampalataya ng mga Katoliko that time. I did nothing, but the Word did it all, beloved, sabi niya. Okay, so it means, it's the Word of God. Ang gagawa po ng lahat ng bagay, wala siyang ginawa, just preach the Word, teach the Word.
So, how do you defend the Bible? Sabi naman nung nagbigay uli ng question kay Martin Luther. Sabi niya, kung paano niya i-depensa yung Bible, he said ito naman, you just turn it loose. Okay, so just turn it loose. Pakawalan mo lang yung Word of God. So, ganun din po yung gagawin natin.